Imo ulo, imo kulo, imo kalag, imo bakero. Para ikaw makasiguro, Biblia ang basihan mo. Diri sa Kape Kagabandisol. Kape Kagabandisol. Upod sa kay Pastor Ruvel Marañon. Kape Kagabandisol. Kagkaron ang alagad sang Ginoo. Good morning, good morning, good morning. Samtang nagapangapi ka mo, kag nagakaon sang pandesal sa sininga kaagahon, upod nyo naman si Pastor Robel Marañon, magpanga-faith kag magkaon pandesal. Kay ini nga programa ginatiguluhan ka faith kag pandesal para ang aton nga faith mag-increase kag ang aton nga soul makakaon sa pulong sang Ginoo. Buksan ta ang Book of Matthew. Matthew chapter 5 verse 3 kay ang aton topiko subong 8 ka Sermon on the Mount. Kag ang pinakauna ta nga topic, Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Sa Ilonggo nga version mga utod, ginambal din sa pulong sa Ginoo, malipayon ang mga nagakilala nga sila nagakinanglan sa Dios, kay ila ang ginarian sang langit. So ini mga utod, in the Beatitudes of the Sermon of the Mount, gindeclare ni Jesus, Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Ang pamangkot nga gusto ni Kristo Jesus nga mangin pigado ang aton spirito. What does it mean to be poor in spirit? Kag nga kinanglan mangin poor ang spirit para makuha naton ang kingdom of heaven. Kag nga aamo ning gusto sang Ginoo ta. Why would God wants us to be poor at anything? Some propose that Jesus is speaking of financial poverty. Ang iban gambal nga gusto ni Kristo Jesus nga mangin pigado kita kay mangin delikado kunong mangin manggaranon kag makaposes ang damo nga propiedad. While it is true that Jesus elsewhere warned against seeking riches, ginbutang gida niya sa Matthew chapter 6 verse 24. But it does not seem to be Jesus' point. Hindi niya mo yung punto. Jesus Christ sa Matthew chapter 5 verse 3. Jesus is clearly speaking of being poor in spirit. Hindi ya poor in financial matters, kundi poor in spirit, mangin spiritually poor. In the Beatitudes, Jesus is concerned with spiritual realities, hindi kay material positions. Pamangkot, what then does it mean to be spiritually poor? To be poor in spirit, pinakaunagid nga ma-recognize naton nga wala gitaya sa tubangan sang Ginoo. We are negative in front of God. Hindi lang gidya gani zero mo, kundi negative gidya. It is understanding that you have absolutely nothing of worth to offer to God. Being poor in spirit, gina-admit naton nga tungod sa salata, we are completely destitute spiritually and can do nothing to deliver ourselves from our worst situation.
Kaya ang kalagtuan nato niya, tungod kay makasasala kita, ang kalagtuan nato niya impyerno. So dapat maintindihan ta na nga hindi iya sa mayang buhat nga may muta nga may tsansa kita makapalangit. Hindi. Kundi si Kristo Jesus lang gid ang dalan, ang kamaturan, kag ang kabuhi. Kag ang pinakauna mo ginay nga muon nga dapat aminon mo, akuon mo nga hindi kitay righteous. We are not righteous. No, not even one. Wala gid maski sang isa. Jesus is saying that no matter your status in life, you must recognize your spiritual poverty before you can come to God in faith to receive the salvation He offers. Why and how does being poor in spirit result in the kingdom of heaven? Kay ini nga praise mga utod, siya doon sa kabroad sang meaning. Kingdom of heaven essentially refers to salvation. The kingdom of heaven is both eternity in heaven with God after death. Di ba, nadumduman nyo na sa Romans 6:23. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. But singanon, ang kingdom of heaven, eternity sa langit, pagkatapos kita mapatay. Kung nakabato na kita kay Kristo Jesus bilang Diyos naton kag manuluwas. And the eternal quality of life with God before death. Kung nakabaton ka na kay Kristo Jesus bilang Diyos mo ka manuluwas, samtang ari ka diri sa kalibutan, may ara kakabuhi nga quality. Kag ina mabatsyagan mo ang kasiguraduhan nga makagto ka sa langit kay ara na ng eternal life sa imo. The moment you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior. But singanon, before that, it is a great assurance that we have eternal life if we receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Dra ginbutang that God offers us salvation as a gift, regalo. Through the sacrifice of Jesus Christ on the cross, the full payment for sin's penalty. Before we can receive this gift, we must understand that we cannot make ourselves worthy of it. Dapat maintindihan tagid utod nga sa tubangan sang Ginoo wala gitaya. Ang kung nadumduman yung istorya sang the rich young ruler nga na maangkot sa kay Jesus Christ kung paano ma-inherit ang eternal life. Ginsabat sa ni Kristo Jesus kung ginasunod mong commandment. Ti siling niya halin sang bata pa siya, ginasunod niya na atong ginpang mention ni Kristo Jesus. Pero siling ni Kristo Jesus, one thing you lack. Ibaligya mong imo pagabutang, ihatag sa pigado, kag magsunod sa akon. But sing ganon sina mga utod, kung naintindihan mo gid ang relasyon mo kay Kristo Jesus, hindi na siya dako nga desire mo sa ginatawag nga propiedad kag sa wealth. Mas gusto mo na ang kabuhi mo nga ara kay Kristo Jesus. Kinanglanon man naton ang material, pero hindi na gid siya amo na kadako sang impact sa kabuhi mo. Kaya ang mas dako nga impact sa kabuhi mo, kung paano mo gamiton ang mga bagay nga ara sa imo, nga mangin kontento ka, kag mas ipigado ka, pero gamiton mo para sa kaymayahan sang Ginoo. So diri utod maintindihan naton nga antes kita makabaton sang regalo nga kaluwasan, kinahanglan maintindihan tagid nga hindi kita worth nga magbaton sina.
It's only by the grace of God nga naluwas kita. Dre ging klaro gid that salvation is by grace through faith, not of works. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. We must recognize our sinfulness before we can understand our need for a Savior. Amo ginang pinakauna, dapat maintindihan tagid nga makasasala kita. Ang aton deservya dito sa impyerno. But because of the grace of God, unmerited favor, ginhatag yan sa aton ng kaluwasan bilang regalo. Kinanglan maginulsol kita, batunon ta nga makasasala kita, mangayo kita patawad sa iya, kag batunon si Kristo Jesus bilang Diyos kag manunluwas. We must admit our spiritual poverty before we can receive the spiritual riches God offers. Ephesians chapter 1 verse 3. We must in short be poor in spirit. Na-remember niyo si Apostle Paul? Grabe kadako sang posisyon niya, manggaranon, grabe ka faithful, pero sa nagbaton sa kay Kristo Jesus, bilang Diyos niya kag manuluwas, in the road to Damascus, ang iya pamangkot lang gid simple lang. What will I do, Lord? Kung ikaw utod, kung naintindihan mo gid nga ang pagbaton mo kay Kristo Jesus bilang Diyos kag manuluwas, si Kristo Jesus, it's enough. Si Kristo Jesus is your all. Siya na ng tanan sa imo. Maski hatag pa ng milyon sa imo, maski hatag pang tanan nga manggad sa imo, what will it profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Maski ano pa ng manggad, willing ka nga biyaan, basta lang ang importante, masiguro mo nga upod ka kay Kristo Jesus. Kay once nga hara ka kay Kristo Jesus, sigurado mo ang kabuhi nga wala katapusan dito sa langit. Amo na utod ang ginatawag nga poor in spirit. Patunon mo gid nga siya lang gid exclusive that He could give you eternal life, a treasure in heaven that no one could give. Amo na kinanan maintindihan nimo. So dre utod, very clear that when Jesus says, "Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom heaven," gina-declare, Jesus is declaring that before we can enter God's kingdom, we must recognize the utter worthlessness of our own spiritual currency and the inability of our own works to save us. Hindi iya mayong buhat ang makapasulod sa aton sa langit. Dumduman nyo na ang rich young ruler. So, uligin paintindi sa iya, nga kinahanglan ibaligya niyang tanan niya nga butang. There must be sacrifice on your part, nga totally surrender mong imong kabuhi sa iya, because siya ang kabuhi mo, si Jesus ang kabuhi mo. Para ano ginimo sang rich young ruler? Nagtalikod siya, kaya ang gina-concern niya ang manggad niya diri sa kalibutan. Wala niya naintindihan nga kung magsunod sa kay Kristo Jesus, mas dako ang manggad nga mabaton niya dito sa langit. So dre utod, maski si Apostle Paul nagambalman, I know how to abase and I know how to abound. Kontento siya, maski wala siya, kag madamo ang ara sa iya. Ang importante sa iya tigipusoon, sa iya utak, ara si Kristo Jesus. So amo na utod ang pagpaintindi ni Kristo Jesus sa aton. Maski wala na ning tanan, ang pinakauna mo gid nga himuon, nga batunon siya bilang Diyos mo kag manuluwas. And the moment you receive Jesus Christ
as your Lord and personal Savior, klaro gid that you accept yourself that you are poor in spirit. Kay hindi pwede utod nga righteous ka because there is no not one righteous. To be poor in spirit, and when you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, the promise is blessed. Blessed because there is an assurance that you have the kingdom of heaven. It's because you have Jesus Christ as your Lord and personal Savior, guaranteed that you will be in heaven. Amo man na ginambal niya. Today, you will be in paradise. You will be in heaven together with me. So kabay pa naintindihan naton. Blessed are poor in the spirit. God bless sa inyo tanan. See you in the next program.